Aabot na sa mahigit 170 pesos kada litro ng diesel simula bukas. Kaya naman patuloy na inaantabayanan ng marami kung kailan mararamdaman ang pagtanggal o pagbawas sa excise tax sa langis. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, posibleng sa Hunyo pa yan mararamdaman. Nakatutok si Salima Refran. Sa ikalimang sunod na linggo, big-time oil price hike na naman ang sasalubong bukas sa mga Pilipino. Bunsod pa rin ang gyera ng US at Israel laban sa Iran. Ang presyo ng diesel tataas na hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litro, habang ang gasolina hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litrong itataas. Hanggang mahigit 9 pesos kada litro naman ang taas presyo ng kerosene. Oras na maipatupad yan ang presyo ng pinakamahal na diesel sa NCR, papalo na sa mahigit 170 pesos per liter. Ang pinakamahal na gasolina sa NCR, aabot na sa halos 120 pesos kada litro. Ang pinakamahal na kerosene, aabot na sa 178 pesos per liter. Yan na ang mahirap eh. Ano na yung hanap buhay namin, di na kami makapag-boundary rin yan. Ito, pang diesel lang to talaga isang ikot. So ang mangyayari sa amin bilang isang jeepney driver, kung babiyahe kami or hindi, ganun na lang ang mangyayari. Sa gitna ng patuloy na taas presyo, ang RA 12316 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o tanggalin pansamantala ang excise tax, hindi pa agad epektibo. 15 araw kasi ang kailangan lumipas bago ito maging ganap na batas. Kaya posibleng sa susunod na linggo pa ito may papatupad. Ano pa bang hinihintay ng Malacanang? Ang hinihintay lang naman natin is a temporary relief. Ang nais lang ng taong bayan, simple. Nagmamahal ang kabuhayan namin dahil sa petroleum produkto. Babayin nyo naman. At pababain nyo yan. And the best step is, tanggalin muna, temporarily, yung buwis. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, matagal pa bago maramdaman yan ng mamamayang Pilipino. April 12 magiging effective yung batas. So starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Kaya sabi ko, pinaka maaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman mga 6 pesos to 12 pesos lang ang baba. Pero wag nating matahin yun kasi malaking bagay yun. Opo. So, baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Ngayong araw, pinatupad naman ang huling installment ng 16 pesos na taas presyo sa kada kilo ng LPG. Kaya ang isang 11 kilo na tangke ng LPG, aabot na sa 1,600 pesos. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras. Pumayag na po ang Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessel, pati mga barkong may dalang krudo para sa Pilipinas o may lulang Pinoy crew. Pero hindi raw agad mararamdaman ang epekto niyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos makiusap ng Pilipinas, nagsabi ng Iran na papayagan itong dumaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels, yung mga barko na nakarehistro sa Pilipinas o kinontrata ng mga Pilipino o kumpanya sa Pilipinas. Pararaanin na rin ng Iran ang mga barkong may dalang krudo para sa bansa o may lulang mga Pilipinong tripulante. Sabi ng Malacanang, hindi naman daw nila nakikitang ang pakikipag-usap na ito ng Pilipinas sa Iran ay makakaapekto sa relasyon ng bansa sa Amerika bilang isang kaalyado at treaty partner. Wala po tayo nakikitang ano magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Pero kahit binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz sa Pilipinas, paglilinaw ng palasyo, hindi agad ito mararamdaman sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods, and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Inaasahan makakadulot ng konting ginhawa ang hinihintay na pagtatanggal o suspension ng excise tax. 6 na piso ang maaaring mawala sa diesel at 10 piso naman sa gasolina. Inassess po ang implication ng mga
ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. Tandaan din po natin, ang tax ay lifeblood of the government. So dapat natin balansihin po lahat. Sa isang pulong bukas, ilalatag ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang kanilang mga rekomendasyon sa Pangulo kaugnay ng pagbaba o pagsuspindi ng excise tax sa langis. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pansamantalang ipinagbawal ang paliligo sa Tondaligan Beach sa Dagupan City nitong mga nakarang araw dahil sa dami po ng dikya. Simula Miyerkules Santo hanggang kahapon ng Easter Sunday, umabot po sa 80 individual ang nakaranas ng jellyfish sting. May mga nakaranas ng pagsusuka, pangangati at hirap sa paghinga. May mga dinala sa ospital pero nakalabas rin matapos mabigyan ng lunas. Ngayong araw, pinayagan na muli ang pagtatampisaw sa beach. Abiso ng mga otoridad, mag-ingat pa rin sa dagat lalo na ngayong mainit ang panahon. Tumestigo kanina sa Sandigan Bayan ang isang taga-NBI sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ayon sa kanya, idineklarang halos kompleto na ang flood control project kahit na iilang steel bar lamang ang inabutan niya sa lokasyon. Nakatutok si Maki Pulido. Sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusadong nahaharap sa kasong malversation, ipinakita ang video ng maputik na gilid ng ilog kung saan dapat nakatayo ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kuha ito noong September 2025 ng testigong si Attorney Ivan Samson ng NBI Bulacan District Office na nag-imbestiga sa di umano'y 92 million peso ghost flood control project. Sabi ni Samson, 3 hanggang 4 na steel bar lang ang kanilang naabutan noon. Pero bago pa raw niya ito bisitahin, idineklara na ang proyekto na 95.17% completed noong April 29, 2025. 3 linggo lamang matapos mabigyan ng notice to proceed ang proyekto. Ang sabi ni Attorney Samson, natuntun niya ang proyekto gamit ang geographic coordinates sa record ng Department of Public Works and Highways. Pero nilinaw rin ni Associate Justice Carl Miranda ang geographic coordinates dahil nang silipin daw ng korte ang coordinates gamit ang DPWH Transparency Portal. Nasa ibang lokasyon ito pero malapit lang sa ininspeksyong lugar ng NBI. Tanong ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno, magiging bahagi daw ba ng depensa ng mga akusado na ang kinunang proyekto hindi ang proyektong pinag-uusapan sa kaso. Ayon sa mga abogado ng depensa, hindi sila makasagot dahil magkaiba ang geographic coordinates ng video sa coordinates ng DPWH. Habang dinidinig ang kaso laban kay Revilla sa 3rd Division, nasa 5th Division naman si Senator Jinggoy Estrada. Iprinisinta niya ang sarili sa korte matapos makabalik mula Hong Kong, Japan at Macau nitong nakaraang linggo, biyaheng pinayagan ng korte. Naharap si Estrada sa 11 counts of graft kaugnay ng di umano'y maanumalyang paggamit ng kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund nung termino niya noong 2004 hanggang 2010. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Natapos na ang pagkukumpuni sa EDSA Magallanes Flyover sa Makati at halos patapos na rin ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA ayon po yan sa Department of Public Works and Highways. At nakatutok si EJ Gomez. Nadaanan na muli ang southbound lane ng Magallanes Flyover sa Makati City. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Magallanes Flyover bilang bahagi ng malawakang rehabilitasyon ng EDSA. Nagsimula ang repair works noong April 1 hanggang kahapon April 5. Inayos ang aspalto, expansion joints at retrofitting ng flyover. Nagdulot din ng mabigat na daloy ng trapiko ang pansamantalang pagsasara ng naturang flyover na sinabayan pa ng pagtigil ng operasyon ng MRT nitong Holy Week. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aabot sa 180 million pesos ang pondong ginamit ng gobyerno sa repair works dito. Sinara namin muna tong EDSA Magallanes kasi medyo safety issue to no? So inayos lang natin yung mga joints nung flyover para masigurado na walang aberya. So minadagi natin, tapos yung mga konting mga ayusin na lang during the week, pero hindi na to isasara.
magtatrabaho na lang dito yung usual work time natin ng 10 p.m. to 4 a.m. Kasabay ng Magallanes Flyover Repair Works ang 24/7 na pagkumpuni ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula sa EDSA Taft hanggang Orense sa Makati. Inayos ang ilang bahagi ng kalsada na may baku-bako o nasirang aspalto sa Taft at Rojas Boulevard sa Pasay City. Ayon kay Dizon, halos 2 months ahead of schedule ang natapos na Phase 1 EDSA Rehabilitation. Mararamdaman ng mga kababayan natin yung talagang kaibahan ng pagbabiyahe sa EDSA. Kumpara sa pagbabiyahe dati na talagang medyo napakasama talaga. No? Sira-sira, baku-bako. No? So ngayon talagang smooth na. So ang challenge ngayon, Phase 2. Ayon sa DPWH, magsisimula ang bidding ng Phase 2 EDSA Rehabilitation mula Orense hanggang Monumento ngayong buwan at ang aktwal na operasyon ay sisimulan sa Mayo. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nagpetisyon na ang ilang residente ng Barangay Sacred Heart sa Quezon City para mapatanggal ang nadiskubring fuel tank sa bakuran ng isang compound na nabistong nag-iimbak ng langis nang wala umunong permit. Inimpound na rin ng pulisya ang oil tanker truck na nahuling nagsasalin ng langis. Nakatutok si Oscar Oida. Sa video na ito, nakuha nitong Sabado ng gabi, makikita ang isang oil tanker truck na nakaparada sa harap ng isang bahay sa Scout Castor sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Ayon sa mga residente, nagsasalin ito ng langis na inilalagayan nila sa isang tangking nasa loob ng compound. Nahinto ang pagsasalin nang dumating ang tauhan ng barangay at mga bumbero. Pangamba ng mga residente, posible itong pagsimulan ng sunog. Kaya kanina, nagsadya sa Quezon City Hall ang mga residente ng naturang kalsada upang ipetisyong mapatanggal ang nadiskubring tangke sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Sinusubukan namin kunan ng paayag ang Quezon City LGU kaugnay nito. Ayon sa mga residente, bago ang may-ari ng nasabing property na hindi pa raw nila nakikilala ni minsan. Nang may tangke, doon na kami na-alarma kasi we never complain kung gaano sila kaingay kung may ginagawa, nag-welding kahit gabi, nagpupukpok, may mga varnish kaming naaamoy. Paano na ngayon? Meron ng tangke, may mga magwe-welding, may mga naninigarilyo, may varnish, may painting, may mga pintura. Di ba puro yun hazardous? For hazard lahat yun. Kahapon, nakasama ang GMA News ng sadyain ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella ang naturang property. Walang tao. Pero walang humarap sa kanila. Dapat pumupunta yung petroleum product sa dapat puntahan. Hindi sa kabahayan na may malaking storage na nagkakaroon tayo ng tinatawag na temporary shortage dahil merong mga nag-hoarding. Ang paglalagay po ng napakaraming litro ng diesel o petroleum product sa isang residential area ay hindi po safe. Wala po siyang permit. Sabi ni Fuentebella, may tuturing itong hoarding at posibleng masampahan ng kriminal na reklamo ang may-ari ng compound. Muli namin binalikan ang bahay ngayong araw, ngunit walang humarap sa amin. Sabi ng Quezon City Police District, inamin sa kanila nang nagpakilalang kinatawan ng kumpanya na may-ari ng imbakan ng langis na wala silang permit para sa imbakan ng langis. Ang nabanggit naman ng representative, kapag hindi po sila nakapag-produce ng certificate o requirements o permit, sila mismo magkukusang hindi na itutuloy at ipupull out nila yung diesel at saka yung tanker sa loob ng residential na yun. Ini-impound at nasa kustodiya ng QCPD ang tanker truck. Ang tanong, para saan ba ang mga iniimbak na umano'y libu-libong litro ng diesel? Paliwanag nila, personal consumption. Nagpapabricate sila ng may mga metalworks. May nabanggit din na gagamitin na sa generator. Ayon sa Bureau of Fire Protection, napakadelikado ang ginawang pag-imbak ng produktong petrolyo sa isang residential area. It's really very hazardous because there's a possibility that it will start or ignite and it will be a big fire. And second, it is a possible of explosion kasi wala ka siyang mga necessary fire safety requirements.
Ayon sa QCPD, maya't maya nagpapatrolya ang mga pulis at barangay sa lugar. Nakakordon na rin nila ang bahay. Ngayon po, ang sitwasyon, pinababantayan po natin yung residential area na yon para po wag galawin yung kung ilang litro ang nalagay po doon. Kasi base po doon sa nagbabantay, ang isang reason nila ay for consumption ng company. Nauna na nagpaalala ang DOE na hanggat maaari, bumili ng naaayon sa kailangan. Hindi nila kailangan mag-imbak o mag-stockpile ng langis. Pinapayagan ng DOE ang pagbili ng langis gamit ang mga drum o container para sa mga lehitimong operasyon, gaya ng fishing vessels, generator sets at makinaryang pang-agrikultura. Basta't tugma sa tunay na pangangailangan ng operasyon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na ng Quezon City LGU ang naiulat na pag-deliver at pag-iimbak ng litro-litrong diesel fuel sa isang bahay sa Barangay Sacred Heart. Nakikipag-ugnayan daw sila sa iba't ibang departamento ng LGU at mga ahensya ng gobyerno para matukoy kung may nalabag kaugnay ng insidente. Sabi pa ng LGU, iniutos na ng Bureau of Fire Protection ang agarang pag-alis ng imbak na diesel fuel para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Hinihikayat din nila na iulat ang anumang kahinahinala o iligal na gawain na maaring makaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mga residente. Nagpaplano ng transport holiday ang samahan ng mga tsuper at operators sa bansa. Ang sabi ng grupo, hirap na daw sila sa taas ng presyo ng langis. Kaya titigil muna sila sa pamamasada at maghahanap ng ibang mapagkakakitaan. Nakatutok si Mariz Umari. Unang Lunes pagkatapos ng Holy Week long holiday, pahirap ang paghahanap ng masasakyan ang sumalubong kanina sa mga commuter na ito na inabutan ng GMA News. May mga mas pinipiling mag-commute ngayong wala pa ring preno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kung pahirapan na ngayon pa lang, paano pa kung tumigil na rin muna sa pamamasada ang mga pampublikong transportasyon sa malaking bahagi ng bansa? Nagbabalak kasi ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas Foundation Incorporated, isang samahan ng mga transport drivers at operators sa buong bansa na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw itong umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa, kabilang ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Ayaw namin, Ma'am Maris, na malagutan ng hininga ng pamilya namin. Kaya kami ngayon maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Kabilang daw sa makikiisa ang tsuper na si Ricky. Dating dinidiesel namin, ma'am, na 1.5, ngayon nadadagdagan. Minsan umaabot pa po nga ng 2.5 o 2,000. So ibig sabihin doon sa 2,000 na dinidiesel namin, ma'am, wala na kaming naiuwi. Titigil na lang po muna kami kasi magpapakapagod kami magbiyahe na wala naman kaming iuwi sa pamilya namin. Kwento ng operator ng modern jeep na si Leonardo, lubha na raw apektado ang kanilang kabuhayan. Pag umabot ito na 7,500, hindi namin alam kung paano namin bubunuin yung 5,000 na lugi namin araw-araw na sa loob ng isang buwan, maabot ng 150,000. So kahit naman sinong operator o driver, talagang hindi kakayanin. Kaya nga raw ang driver-operator na si Artemio, ngayon pa lang ay di na bumiyahe. Sana tataas po ang pamasahe para makabawi naman po kami. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Ang mga nakausap naming commuter nangangamba kung matuloy ang transport holiday. Handa rin naman daw silang magdagdag ng pamasahe pero wag daw sanang masyadong magtaas. Mahirap sa amin yun kasi syempre pang araw-araw naming pagbibiyahe sa pagpunta sa trabaho o kaya sa pamamalengke o sa kahit sa araw-araw man. Syempre kailangan namin yung transportasyon. Kaya nga po pag sasakay ako ng jeep, tinataasan ko yung binabayad. Naaawa po kasi
Magkakaroon ng pagpupulong ang mga national leaders ng public transport sa darating na Miyerkules para pag-usapan ang lumalalang krisis sa langis at ang planong transport holiday. Hiling nila sa pamahalaan, dagdag pamasahe, mas malaking subsidiya at dagdag pondo sa service contracting. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mas pinalakas ang mga sangre dahil hindi lang ang mga kambaldiwa at si Batalumang Cassiopeia ang sasaklolo para talunin ang nagsanib puwersang Sinimetena at Gargan sa Encantade Chronicle Sangre. Tutulong na rin kasi ang mga sinaunang pasneo o spirit animals na mga brilyante na makikilala na ng mga Encantadics. Makichika kay Aubrey Carampel. Sunod-sunod na namang kamalasan ang hinaharap ng mga sangre. Nagluluksa pa sila sa pagpanaw ni Enuo, ang ama ni na Sangre Danaya at Sangre Alena. Si Adamus naman ang kinalaban ni Zaur. Poltre, aking brilyante. Poltre, Encantadia. Brilyante ko, inuutusan kita na magpasakop kay Zaur sa oras na bitawan niya si Nunong Imaw. Sa tulong ni Kami, nakuha ni Zaur ang brilyante ng tubig mula kay Adamus, kapalit ng kaligtasan ni Nunong Imaw. Pero sa kabila ng pagsuko ni Adamus sa brilyante, ay pinaslang pa rin siya. Pinilit ni Sangre Dea na iligtas si Adamus, na sinamo ang kapangyarihan ng brilyante ng hangin para ibalik ang buhay ni Adamus. Brilyante ng hangin. Isamo mo ang hangin magbabalik ng hininga ni Adamus. Samantala, sumanib na rin sa puwersa ni Gargan si Mitena. Mga hangal. Hindi ako nagbalik dito bilang isang taksil. At lalong hindi na ako yung Mitena na kaya nyo pang hamakin. Si Mitena ay parte na ng aking lakas at layunin. Kaya't kung sino man sa inyo ang humamak sa kanya, yung mahamon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking bagong brilyante. Sa episode mamaya, ang Bathalumang si Cassiopeia tutulong laban sa kasamaan ni Gargan. Gargan, hindi na maaring hayaan kita sa iyong masamang tangka, kaya humanda ka. At may mga paparating na tutulong sa mga bagong tagapangalaga ng brilyante. Sila ang mga sinaunang pasneya o ang mga spirit animal ng brilyante ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Kasama ang mga kambaldiwa, sila ang magiging katuwang ng mga sangre laban sa lumalaking puwersa ni Gargan at sa napipintong malaking digmaan sa Encantadia. Mayroon ding magbabalik na Bathaluman. Kung sino siya, abangan sa Encantadia Chronicle Sangre na napapanood Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Samantala, di lang napuno ng good memories, meaningful din ang naging bakasyon ng maraming Sparkle at Kapuso stars sa loob at labas ng bansa. Ang Dante Squad na nasa Japan, ibinahagi ang kanilang Easter reflections at wish gaya ng pagtatapos ng gera. Makichika kay Athena Imperial. From housemates to classmates ang peg ni na PBB Celebrity Collab alumni Mika Salamanca at Will Ashley sa shinare nilang snaps ng kanilang Bangkok vacation. Sa collab post ng dalawa, kapwa sila nakasuot ng Thai school uniforms habang ini-enjoy ang iba't ibang Thai food all over Bangkok. Napa-comment din ang mga kapwa nila PBB alumni at The Secrets of Hotel 88 stars Clarice de Guzman, Esnir at Shuvi Etrata. South Korean student naman ang peg ni Ashley Sarmiento sa kanyang paglilibot sa theme park sa South Korea. Kilig ang dala rito sa shippers nila ng kapwa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Rave Victoria, ang other half ng Ash Rave. In-enjoy rin ni Sofia ang Korean food at ang Seoul Air sa kanyang paglilibot sa South Korea. Hindi rin niya na-miss ang opportunity na magpa-picture sa billboard ng kanyang BTS bias na si V. Sa Vietnam naman nagbakasyon si Charlie Fleming kasama si Sparkle star Cheska Fausto and their friends. Family naman ang kasama ni Julian San Jose sa kanyang paglilibot sa Vietnam, from Sapa to Phan Xiphan to Hanoi.
Si House of Lies star Chris Bernal sa Land of the Rising Sun nag-spend ng quality time with her family. Na-enjoy raw ng kanyang anak na si Hailey ang paglilibot sa isang theme park, habang si Chris, shopping naman ang in-enjoy. Sa Japan din nagbakasyon ang Team Dantes na nag-share online ng kani-kanilang Easter reflections. Sa post ni Ding Dong Dantes, nagiging tradisyon na raw ito ng kanilang pamilya tuwing araw ng pagkabuhay. Ang wish daw ng mga bata, matapos na ang giyera at maging healthy ang buong pamilya. Pinakatumatak daw ang pagpapasalamat ng dalawa sa sakripisyo ni Ding Dong at Marian para sa kanila. Thankful naman si Dong kay Marian dahil ipinapaintindi raw nito sa kanilang mga anak ang kanilang trabaho. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Salamat, Iya. Samantala, itinutulak ng mga mediator ng Iran at Amerika ang posibleng 45 araw na ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Layo nito na magkaroon ng tsansang matuldukan na ang gera sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, may two-phase deal na tinatalakay. Una riyan ang 45-day ceasefire o yung pansamantalang tigil putukan. Ikalawa naman ang kasunduan sa tuluyang pagtatapos ng gera, pero ayon sa isang opisyal ng Iran, tila hindi pa handa ang Amerika sa permanent ceasefire. Dagdag pa ng kanilang Foreign Ministry spokesperson, inilatag na ng Iran ang kanilang position at demand para sa panukalang tigil putukan. Wala pang pahayag ang Amerika kung nairito.